Magandang umaga po sa lahat. Kilala niyo po ba si Monsignor Dan Santa Maria? Siya po ang unang rector or parish priest ng ating cathedral. At namayapa na po siya 2 years ago. At dito po sa Diocese of Cubao, isa po siya sa aking pinaka-tinitingala na pari. Naging ama ko po siya dito sa diocese at tumulong sa akin sa napakaraming bagay. Minsan po ay meron siyang naikwento sa akin. Sabi niya, "Edril, alam mo ba, ang laki na ng pinagbago ko. Kung nakilala mo lang ako dati, sobrang mainitin ng aking ulo. At kung may napansin akong hindi tama, hindi ako mag-aatubiling ayusin yon agad-agad. At kung nakasama niyo na po siya dati, alam niyo po pagka galit na siya, namumula na yung kanyang muka, lalo na yung kanyang ilong, pulang-pula na yan." At tinanong ko po sa kanya, ano po ba ang nangyari? Sabi niya, merong isang beses, galit na galit ako kay Julius. Si Julius po yung kanyang adopted son. Dahil may mali na naman siyang nagawa kahit na paulit-ulit ko nang sinabi sa kanya. Sabi niya, katatapos lang ng misa nun at sa sobrang inis ko, pinagalitan ko siya doon mismo. Nung gabi, kumatok si Julius sa kwarto ko. Tinanong kung pwede akong makausap. At sabi daw po ni Julius ay, "Father, alam ko pong nagkamali ako kanina. Pero pwede po kaya kung papagalitan niyo po ako doon sa walang tao? Hiyang-hiya po kasi ako kanina. Nanliit po ako. Sorry po." My dear friends, our gospel for today offers a simple way or guide in correcting our neighbor. This was their way of giving feedback then. Ganun sila magbigay ng mga comments, suggestions, at feedback. Kausapin mo muna ng kayong dalawa lang yung nagkasala sa iyo. Pero pag hindi pa din siya makinig, tumawag ka ng witness, 2 o 3, para mas may dating. Pero kung talagang ayaw pa rin, sabihin mo na, itawagin mo yung simbahan. Isang assembly na kayo na makipag-usap sa kanya. At kung hindi pa din po siya makinig, sa bandang huli, ayaw pa rin talaga, tratuhin mo na lang siya bilang isang hentil o pagano o tax collector. Sila po yung mga outcast sa lipunan, mga makasalanan, mga hindi kamahal-mahal. Dear brothers and sisters, tayo pong mga Pilipino, likas sa atin yung hindi confrontational, hindi po ba? Ayaw natin ng diretsuhang usapan. Dapat may padrino muna. Awkward po sa atin yung face-to-face na kayong dalawa lang. Dapat palaging may taga-awat. At nasasaktan tayo kapag binibigyan tayo ng negative comment. Dapat positive lang lagi yung evaluations. Dapat walang areas for growth or rooms for improvement. Dapat laging mataas yung ratings. Kasi pag nilagyan ko ng negative yan, baka magtampo o magdamdam sa akin yung sasabihan ko. Kaya yung mga magagandang bagay na lang yung isusulat ko. O kaya, ang gagawin ko na lang, sa iba ko na lang sasabihin. Total, pag sinabi ko sa iba, eventually, makakarating naman yan doon sa person concerned. Kasi baka pag sinabi ko sa kanya ng harapan, magkasagutan lang kami. Magkaaway lang kami. Mga kapatid, okay lang naman po yung comments, evaluations, mga ratings. But I think we are greatly missing the point here. And you know what?
It is clearly provided for us in the second reading. Sabi po sa ikalawang pagbasa, love cannot do the neighbor any harm because love fulfills the whole law. Ang hirap po kasi sa atin, inuuna natin yung masasakit na comment bago yung pagmamahal. Inuuna natin yung inis natin at yung pagnanais na makabawi sa kapwa bago yung malinis na intensyon na mapabuti yung kanyang kalagayan. At inuuna po natin yung gigil natin bago yung kahinahunan at malasakit. Dear friends, it is our obligation to correct our neighbor. But it is also our responsibility to do it with love, with care, with desire for the good of the other. Hindi po ba pagmahal mo yung isang tao, kahit na ang kulit-kulit niya, pagtsatsagaan mo pa rin? Hindi po ba pag nagmamahal tayo, kahit ang sakit-sakit na niya sa ulo, ang haba-haba pa rin ng pasensya natin? At hindi po ba kapag mahal mo yung isang tao, kahit na pawis na yan, parang ang bango-bango pa rin. Kahit na ang bilog-bilog ng mukha niya, parang sa tingin mo ang sexy-sexy pa rin. Ang ganda-ganda pa rin sa ating paningin. Reb, paano yan? Sabi sa Ebanghelyo, pag ayaw pa rin talagang sumunod, treat him or her as how you would treat a pagan or tax collector. I-outcast. Mga salot sa lipunan. Mga pinandidirihan. Yun yung sabi sa Ebanghelyo Sure. Pero, paano po ba sila trinato ni Jesus? Jesus eats and dines with the tax collectors and sinners. He told us to search for the lost sheep, the lost coin, and the lost son. To forgive 70 times 7. And to realize that those who are well do not need the physician, but the sick do. And etc., etc. At mabalik po ako dun sa aking kwento. Pagkatapos daw po ng usapan ni Monsignor Dan at nung kanyang adopted son, sabi niya, na-realize niya daw yung ginawa niya. Sabi niya, pagmamahal at malasakit pala dapat muna. At since then, naging mas mahinahon at kalmadong tao na siya. Amen.